Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. MMDA nagsagawa ng clearing operation sa rutang daraanan ng traslasyon sa Biyernes. Mahigit 100 nakabalandra sa mga kalsada agad na sampulan. NCRPO target daw na gawing 10 hanggang 12 oras lang ang traslasyon. Posible nga kaya? DSWD nagbabala na laban sa mga kumakalat na peking videos na nag-aalok ng ayuda sa mga estudyante. Pag-uusapan natin. Pagpapasurrender ng cellphone ng mga dumalo sa pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2026 national budget, usap-usapan. Depensa ng Malacanang, naka-livestream naman yan. Panawagan ng isang binata sa Albay na may stage 4 cancer, mahanap ang kanyang ina na nawalay sa kanya mula noong siya ay sanggol pa lamang. Kahit yung pag-aalaga po dahil kailangan ko po yun sa inyo po bilang magulang po. At heto na talaga, bagong apple of the eye ni Andrea Brillantes. Lantaran ng ibinida sa social media ang kanilang relasyon. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang This has been my guide. Ang buting utang, kumikita sa mga utang. Mga baidya ng mga palitan sa Visayas at Mindanao. Nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. 3 kaso ng pamamaril ang naitala sa Mindanao nitong Linggo at Lunes. Ang lahat ng tinarget, patay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Patay matapos umanong manlaban ng isa sa top 10 most wanted sa North Cotabato kahapon. Mag-aalas 12 ng tanghali kahapon, natunto ng mga operatiba ang 35 anyos na si Abdul Baset Payot sa barangay Inugug sa bayan ng Pikit. Ihahain na sana ang nakabinbing arrest warrant sa kaso niyang pagpatay nang bigla umanong bumunot si Payot ng kalibre 45 baril. Akma sana siyang tatakas gamit ang motorsiklo pero gumanti ng putok ang mga otoridad na kanyang ikinasawi. Sa Sultan Kudarat, patay sa pananambang ang isang kagawad na dumalo sa pista sa Purok Ulidan sa Lambayong. Pauwi na raw siya ng biktimang si Manson Sagawan Omar nang bigla siyang paulanan ng bala. Iniimbestigahan pa kung sino ang salarin. Patuloy pa rin ang investigasyon sa pamamaril sa Barangay Lanao, Kidapawan City nitong Linggo, kung saan nasawi ang dating K9 handler na si Romel Canson at ang kanyang kasama na si Crystal May Nunez. Pabarangay Baldog umano dapat ang mga biktima sakay ng sedan nang makasalubong nila ang nakakotsyering gunman. Puspusan ng manhunt operation laban sa sospek. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Natagpuan namang palutang-lutang sa Pasig River ang isang bangkay ng lalaki. Pasado alas 7 kagabi nang makita ang bangkay sa bandang Binondo, Maynila. Ayon sa barangay, hinahabol ng ilang kalalakihan ang biktima kaya ito tumalon sa ilog. Sa lakas ng agos, inanod ang biktima patungo sa pumping station at tuluyang nalunod. Dayo lang daw ang lalaki sa lugar pero napag-alamang nasangkot pala sa pagnanakaw ang biktima noong Nobyembre. Daw kasi siya sa pagnanakaw ng cellphone. So kaya dito turn over kasi taga dito din po yung mga kasamahan niya. So yun lang po yung mga time na yun. Tapos di ko akalain na yan, ganyan na yung nangyari sa kanya. Sa pool naman sa CCTV ang pagtangay ng isang tricycle sa Quezon City. Nakaparada ang tricycle na yan sa Santa Catalina Street sa Barangay Holy Spirit nang bigla itong iatras ng isang lalaki. Sa iba pang kuha ng CCTV, kitang minaneho na niya ang tricycle. Sunod na nakita ang lalaki na naglalakad na lamang sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Kinaumagahan na nadiskubre ng may-ari na wala na ang tricycle niya. Lasing daw siya nung gabi kaya ipinarada niya ang tricycle sa labas ng bahay ng kanyang kapatid. Pinaghahanap pa rin ngayon ang salarin pati na ang mismong trike.
Sana ibalik niya lang yung tricycle. Iiwan niya lang kung saan ba niya iwan para matagpuan po namin. Kasi mahalaga po sa amin yun eh. Panghanap buhay po kasi namin yun eh. Po patuloy pa rin ang pagko-conduct natin ng backtracking at forward tracking at pagre-review po ng CCTV footage para malaman po kung yung pagkakakilanlan nung salarin. Nagbabala ang DSWD laban sa kumakalat na AI-generated videos na nag-aalok ng 3,000 pisong cash assistance para sa mga estudyante. Kasabay nito, nireport ng ahensya na umabot sa mahigit 8 milyong Pilipino ang natulungan sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program noong nakaraang taon. Lagpas po ito sa target na 6.9 milyon. Kaugnay po niyan at iba pang issue, makakasama po natin si DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali, ASEC. Nice to hear from you again. Yes, magandang tanghali, Ms. Angela. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. And Happy New Year po sa inyo. Happy New Year po, pero ito hindi happy ASEC kasi ito nga pong AI-generated na kumakalat na video. Ano po ang dapat bantayan ng publiko para agad po matukoy kung AI-generated po ba o peking video ang nag-aalok ng cash assistance? Yes, Ms. Angela, that's correct. Pinapaalalahanan po ng Department of Social Welfare and Development ang publiko na mag-iwas po sa mga scam, lalong-lalo na nga sa mga posts na nakikita natin sa social media na kung saan may mga AI-generated videos na di umano ay nagbibigay ng impormasyon at nag-aalok sa mga estudyante na magrehistro para nga daw po makatanggap ng 3,000 piso na cash assistance. Lagi pong pinapaalalahanan ng DSWD ang lahat po sa atin na labanan po natin ang maling impormasyon, labanan po natin ang fake news. Kaya kung may mga nakikita po kayo ng mga gantong mga post, lalong-lalo na sa social media, ipagpaalam nyo po sa DSWD nang sa gayon mai-report natin ang mga pages na ito at magawa ng kaukulang aksyon. Kasi ang DSWD po, hindi po tayo naglalabas ng anunsyo o ng impormasyon na kung saan may mga naka-attach o naka-post na mga links. Hindi po hihingi ang DSWD ng mga impormasyon through social media sapagkat ang mga social welfare programs and services na in-implement natin ay targeted. Ibig sabihin, meron na po tayong talaan o database ng mga beneficiaries. So alam na po natin kung sino-sino sila at hindi tayo hihingi ng karagdagang pang-impormasyon. Lalong-lalo na sa pamamagitan ng social media. At mag-ingat po tayo doon sa mga links na naka-attach doon sa mga post na yon sapagkat kapag clinic nyo po yung mga links na yan, there's that possibility na magamit po yung mga impormasyon na ipinoprovide nyo for other intents or purposes. Oo, talagang at least na linaw niyo po na hindi po kayo talaga nagbibigay ng link at tukoy po naman talaga yung mga beneficiaries. Pero having said that, ASEC, may naitala na po ba tayo mga kaso ng estudyante o pamilya na directly na biktima po ng ganitong uri ng scam? Well, Ms. Angela, batay naman sa ating close monitoring, wala po tayong mga natatanggap na ulat na may mga individual na nakapag-provide ng kanilang personal information through the marketing links that are posted or attached in the Facebook post na nakita natin at na-i-report nga po. And hopefully, wala tayong mabalitaan na mga nabiktima ng mga post na mga ito. Kaya puspusan din po yung pagpapaalala natin sa ating pong mga kababayan to always verify the information that they see on social media. Pero kayo po ba dyan sa DSWD is conducting an investigation regarding this para po matukoy kung kailan po nagsimula itong video na to, sino ang nagpakalat ng video, sino ang gumawa ng video na ito? Yeah. Actually, Angela, kami nagpapasalamat nga sa public dahil kapag may mga nakikita sila ng mga bagong mga post, na alam naman nila na hindi galing sa official page ng DSWD ay inire-report po sa amin. Mahalaga kasi na we get information so that we could do the appropriate action immediately. Kasi kami po, pag may nalaman kami, i-report agad namin sa Meta nang sa gayon mai-close o maisara itong page na ito. And of course, we work with DICT and other relevant agencies of the government so that appropriate investigation will be done as well. Kasi ang ayaw talaga natin, Mas Angela, ay dumami pa
yung Yes. mga pages na nagpo-proliferate ng mga fake or wrong information about the programs and services that we are implementing. Yes, ang So, yes. Go ahead, Asek. Kaya mahalaga, Angela, na we provide information immediately so that immediate action will also be undertaken. Yun. Kasi ang nangyayari po, madalas po kasi ASEC, dito sa mga ganitong klaseng bagay, nire-report nga po, pero nasa-shut daw yung page, pero ang nangyayari, wala po kasi talagang nahuhuli. So I was wondering kung meron po bang vision or mission ng DSWD na aside from na hindi po ito maulit, talagang makita po kung sino po yung mga nagpapakalat at gumagawa ng ganitong AI-generated scam sa social media. Yes, actually, ganun din po ang aming pong layunin, Miss Angela, na malaman din kung sino yung mga grupo, individual na nagpapakalat nga ng mga ganitong mga maling impormasyon. Kaya kami naman ay nakikipag-ugnayan din sa ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya nga po ng mga law enforcement agencies natin and even DICT. Kasi mahalaga na talagang matukoy natin kung sino po yung mga gumagawa ng mga pages na ito at hindi na po mapamarisan kapag nabigyan ng tama pong action. Okay, so paano po natin makakasiguro ang ating publiko na lehitimo, legit, at official po ang anunsyo ng tulong pinansyal mula po sa inyong ahensya, sa DSWD? Yes, Ms. Angela, meron tayong kampanya sa DSWD. Tinatawag po natin yan na tamang tulong sa tamang impormasyon. Kinakailangan po, pumunta lamang po kayo sa mga official communication platforms ng DSWD. Sa Facebook po, pwede po kayong bumisita sa page ng aming pong ahensya, that's at DSWD Serve. So doon lamang po kayo makakakita ng mga opisyal na impormasyon hinggil sa mga programa at serbisyo na ipinapatupad po ng aming pong tanggapan. Maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa aming pong website, that's www.dswd.gov.ph. And of course, sa aming pong official email, inquiry@dswd.gov.ph. So you may use all of these platforms to verify kung yung pong mga nakikita nyo ng mga impormasyon sa social media ay legitimate o hindi. Okay. Asek, before we move forward to another topic, bukod po dito sa AI-generated scams na ito na kumakalat ngayon, ano nga po palang update dun sa isa pang kinakaharap din ng DSWD tungkol naman po sa fake online survey na nagsasabi na kapag sinagutan, may reward from DSWD? Well, yes, lininaw din natin yan, Ms. Angela, na wala pong katotohanan yan. Hindi po yan nanggaling sa DSWD. Hindi po kami nagsasagawa ng survey sa pamamagitan ng social media. At lalong-lalo na wala pong kapalit yung pong survey na isinasagawa o pag-aaral na isinasagawa po ng aming pong ahensya. Kasi kami po, nagagawa po kami ng pag-aaral o ng mga survey, nagpapakilala rin po kami at may mga official channels din po o mga platforms na ginagamit for that. But definitely, it will not be performed or done through social media. Nai-report na rin po natin yung pong page na yan, and we understand that meron na ipasara na rin po yung page, and of course meron pong isinasagawa rin na mas masusi pa na investigasyon hinggil po dito. Okay, so pag-usapan po natin itong AICS, yung Assistance to Individuals in Crisis Situation program po ng DSWD. At last year po, lagpas po sa target na 6.9 million yung benepisyaryo na inyong nabigyan. So, bakit po lumampas? Yes, nakita naman po natin na in 2025 ay napakarami pong mga disasters na nakaapekto sa ating pong bansa. Kaya yung initial target natin ay talagang lumampas doon yung actual performance o accomplishment ng DSWD. Noong pong mga panahon ng mga bagyo, paglindol, ay marami po tayong in-assist o binigyan ng tulong sa pamamagitan nga po ng assistance to individuals in crisis situation. That's one of the reasons why, Ms. Angela, tumaas yung bilang nung mga natulungan nga po natin under this program. And ito lang po ay pagpapakita at pagpapatotoo na ang DSWD ay handa po na magbigay ng tulong sa mga individual na sumasailalim sa matinding krisis.
At under this program po, ASEC, specifically noong 2025, wala naman na po ba na mga politiko na nagpupumilit na makipamahagi ng mga ganitong klaseng ayuda sa ating mga kapatid? Well, of course, wala namang, ang ating pong mga partners, ang ating mga local officials have been very supportive of the department programs and services, particularly ASIC. Kung kaya nga po, kapag may mga payout activities tayo ay readily available yung pong mga covered courts, payout venues, pati additional manpower to ensure na safe, secure, and orderly yung pagsasagawa natin ng mga payouts. And we're very grateful because we have partners at the ground na nakakapag-provide nga po ng tulong. But to address your concern or yung question po ninyo, wala po tayong mga political interferences because we made sure that na-insulate po yung programs and services, particularly yung sinasagawa natin ng mga payout events, na-insulate yan from any form of political interferences. Hindi po nagamit yung mga activities na yan to advance the political interest of some. Because we have made sure na may mga safeguards po tayo na nakalatag para maprotektahan po at matiyak na yung programa nga po ay hindi magagamit para po sa pamumulitika. Well, the reason why I asked that po, kasi alam naman po natin na naging sentro po ng usapin ito sa pagbalangkas ng budget. Yung anti-EPAL campaign na ginawa po nila dahil nga po dun sa naging kagawian na po ng mga politiko natin na talagang sumasama po sila sa pagbibigay ng mga ayuda at wala pong nagagawa ang DSWD doon at that time dahil syempre sila ay mataas yung posisyon at kung gusto nila sumama ay nakakasama. Although hindi na nga daw po bago itong regulasyon na to, it's just that wala lang sumusunod. But how do we make sure that moving forward ay talaga po tayo ay tatalima sa itong regulasyon na ito at wala na po talagang e-epal na mga politiko dito sa pamimigay ng ayuda ng DSWD? Well, naging malinaw po ang naging mensahe ng Pangulong Marcos Jr. na dapat wala pong pamumulitika sa pamamahagi ng ayuda. Kaya po, on the part of the DSWD, we will strengthen our partnership and coordination with all our stakeholders. Ipapaliwanag po natin sa lahat ng ating pong mga kasamahan po sa pagbibigay serbisyo na ang tulong po talaga na ipinapabot ng DSWD ay magagaling lamang po sa amin. Wala pong iba pong magpa-participate sa aming pong mga activities. But of course, iyan po ay maayos nating i-communicate sa kanila sapagkat they remain to be our partners in the implementation of our programs and services. I think lahat naman po, Ms. Angela, ay maayos na maisasagawa sa tamang pagpapaliwanag at sa tamang koordinasyon. Alright, sa ano pa po yung aasahan ng publiko tungkol po sa mga programa ng DSWD for this year? Well, for 2026, marami po tayo mga programa at serbisyo na ilulunsad, karagdagan doon sa mga kasalukuyan na nating ini-implement, Ms. Angela. Sa katunayan, for 2026, meron tayong programang tinatawag na Protectin. Ito naman yung para sa mga magulang, yung mga young adults na ngayon ay mga magulang na. Meron din tayong programa para sa pagbibigay ng psychosocial support para again ma-address yung multifaceted challenges na kinakaharap nga ng mga adolescent moms. And of course, aside from the Protectin, meron din tayo yung Project Aruga. Ito naman ay yung community-based initiative na dinisenyo para suportahan yung mga pamilya na meron pong children with disabilities. And of course, yung isa pa nating ilulunsad for 2026 ay yung Project Safe. Ito naman ay isa sa mga programa that would prevent, protect, and provide reintegration mechanisms para naman sa mga kabataan na naging biktima ng online sexual abuse or exploitation of children. So ito po ay ilan lamang sa mga bagong programa na ilulunsad natin sa unang bahagi po ng 2026.
But of course, sabi ko nga, Ms. Angela, ito ay karagdagan na sa mga programs and services na ipinapatupad na po natin, kagaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Walang Gutom Program, Tarabasa, our Pag-abot Program, and of course yung ating SLP, yung Kalahi Seeds o yung panahon ng pagkilos, yung ating disaster response operations, particularly yung ating risk resiliency program, climate change adaptation and mitigation measures, and of course other programs and services of the department. Alright, maraming salamat po muli sa inyong oras, ASEC Irene Dumblao ng DSWD. Sa iba pang balita, nagpapasaklolo ang isang binatang may stage 4 cancer sa Albay. Bukod dyan, hiling din niya na muling makasama ang kanyang ina na nang iwan umano noong siya ay 1-year-old pa lamang. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Higit sa pinansyal na tulong, may isa pang panawagan ang isang binatang may cancer sa Albay. Isang taong gulang pa lang si Kirby Padios nang iwan siya ng kanyang ina. Taong 2016, pumanaw naman ang kanyang ama dahil sa asma. Mula noon ang kanyang lolo at lola na ang tumayong magulang at nag-aruga sa kanya. Yun nga lang, pagtuntong niya ng 10 taong gulang, napansin nila ang bukol sa kaliwang binti ni Kirby. Hindi naman sila may kaya hindi ito napatingin sa espesyalista. Nakapagpa-check up at napalab test lang siya nang magtulong-tulong isang grupo ng vloggers sa Albay. At ito raw ang napag-alaman. Yung bukol ko po sa binti po ay kumalat na po sa baga ko po. Ang ano po ng doktor ay inuuna niya po yung sa baga ko po na ikemo po hanggat hindi daw po nawawala yung bukol ko po sa baga dahil kapag inuna daw po yung bukol ko po sa binti hanggat hindi nawawala yung sa baga ay mas delikado daw po na lumala yung sakit ko sa baga ko po. Ang kanyang karamdaman, sarcoma at lung cancer na stage 4 na pala. Yung sakit ko po ay madalas pong may pagkirot sa bukol ko po sa binti ay sumasakit po siya ng madalas po dahil nagkaroon po siya ng sugat, lagi pong dumudugo. Pati po yung buto ko ay naapektuhan na rin po na lagi pong sumasakit. Yung sa dibdib ko naman po ay lagi pong sumasakit at ako po ay nanghihina at kinakapos po sa paghinga paminsan-minsan po. Maliban sa mga chemotherapy, kailangan ni Kirby na sumailalim sa operasyon at may mga gamot pa na dapat bilhin. Walang-wala po talaga ako sa financial po at gusto ko pa pong mabuhay ng matagal po at makapag-aral po at makapagtrabaho po ng maayos. Ano man pong halagang inyong maibibigay ay malaking tulong po ito para po sa akin at pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Bukod sa pagpapagamot, may isa pang hiling ang 22 anyos na si Kirby, ang maranasan ng aruga at pagmamalasakit ng kanyang ina. Ang mensahe ko po sa nanay ko po, sana po ay kahit hindi po financial yung naibibigay niyo pong tulong, kahit yung pag-aalaga po dahil kailangan ko po yun sa inyo po bilang magulang po. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Susunod, mga paghahanda para sa pista ng Nazareno, sapat nga ba para gawing 12 oras na lang ang traslasyon? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
Iligtas mo kami sa kasalanan. Kabi-kabila ang nasampulan sa isinagawang clearing operations ng MMDA sa rutang dadaanan ng traslasyon. Para sa update, magbabalita live mula sa Maynila, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, kumusta na dyan matapos ang clearing operation? Angela, alas 9 ng umaga kanina ay nagsagawa na nga ng clearing operation ng magkakasama ang MMDA, LTO, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan para nga masiguro na maayos ang kalagayan ng mga kalye na dadaanan ng andas o ng traslasyon ngayong 2026. Hindi bababa sa 20 mga violations ang naitala sa clearing operations kasama ang apprehension sa illegal parking, obstruction of walkway at irresponsible driving. Hindi bababa sa 6 na sasakyan ang nato. Pati ang mga kariton na tricycle na nakahambalang o nakapark sa kalsada talagang hindi yan pinalampas. Pati yung mga nakasuot ng helmet na hindi akma sa inire-require ng LTO ay sinita. Pati na rin yung mga nakasuot ng maling footwear, hindi yan pinalampas ng otoridad. At yan nga, makikita nyo sa inyong screen yung kabi-kabila na baklasan at talagang pagsakay ng mga kariton na nasa gilid lamang ng kalye. Ayon kasi sa MMDA, Angela, ito raw ay hindi naman talaga kung maaari ay hindi naman sa lahat ng pagkakataon ipinagbabawal o ganun sila kahigpit. Pero daw sa paparating na traslasyon, ayaw daw nila na ang mga ari-arian na ito ng mga residente ay kasama sa mga masira o maapektuhan dahil sa inaasahan na dami ng tao. Pero Angela, sa ibang usapan, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Palangka Street dito sa Maynila, kung saan isa ito sa mga kalye na kanina sinuyod ng MMDA at LTO. Ito mismo, dito mismo Sinabi ni Arles at nagpuputol-putol siya. Sige. Kanina may na-apprehend dahil na illegal binigyan siya ticket. Pero ilang oras mayroon na Arles. Oo, Meno. Subukan natin siya balikan pero maraming salamat sa iyo, Arles de los Santos, ang ating Mobile Journal. Ngayon naman, target ng NCRPO na paiksiin sa 10 hanggang 12 oras ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ngayong taon. Mula yan sa nakagawi ang higit 20 oras noong mga nakaraang taon. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Major Hazel Asilo, ang PIO Chief ng NCRPO. Magandang tanghali po sa inyo, Major. Hindi po at sa ating mga taga-subaybay, good afternoon. Major, ano po ba yung main reason kung bakit target po natin or ng NCRPO na paikliin ang traslasyon ngayong 2026? Patay po sa datos natin ng mga nagdaang traslasyon, particular po noong 2025, kung saan umabot sa 20 hours and 45 minutes yung prosesyon at meron tayong tinatayang 8.1 million na debotong dumalo. Nakita po namin na habang humahaba yung prosesyon, mas tumataas ang exposure ng mga deboto sa pagod, init at iba pang panganib, kabilang na dyan po yung mga possibility ng medical incidents. Kaya yung amin pong operational direction ngayong Nazareno 2026 is ang goal po natin is at least mga 15 hours po. Sabi nga po na aming regional director, the shorter the procession, the better for us because the more control the timeline, the lower the risk and the fewer untoward incidents we expect to manage. Oo. Pero ngayon po bang taon na to, ilang milyong deboto po ba ang inaasahan natin na dadalo dito po sa traslasyon? So kung last year po is nasa 8.1 yung ating mga devotees na umattend, so ina-expect po namin na more or less same din po sa bilang na yan or tumaas pa dahil na rin po sa mas marami tayong kababayan ang tingin namin na mas kumbaga mas maraming hihingin at maraming mga devotees pa rin ang darating mula po sa iba't ibang panig ng bansa. Okay, with that specific number that you gave, Major, paano po natin makokontrol? Paano po natin makakasiguro na mapapaikli po natin yung magiging prosesyon ng mga deboto? So mas ipapatupad po natin yung maayos na crowd management, mas maaga yung clearing ng mga ruta at mas istriktong pagpapatupad po ng security at safety zones. Based po sa experience natin ng 2025,
kung saan bumaba ang medical incidence 239 lamang, patuloy po nating palalakasin yung ating preventive measures habang pinapanatili natin yung sapat na police presence sa buong ruta po ng prosesyon. Nabanggit niyo po isa sa mga bagong patakaran ay yung mas maagang clearing operation. So, pero ang inaalala ko lang po dito, Major, hindi po ba magsibalikan lang din po yung mga inayos po natin dyan sa clearing operations dahil medyo maaga-aga po ang ating pagsasagawa noon? Nagkaroon po tayo ng last natin na walkthrough nung Sunday. So ngayon po naman, since nagkaroon tayo na ng walkthrough, yung mga dinaanan na yun natin is patuloy nating sinatsaga ng ating taga Manila Police District para i-check po nila kung hindi po nagbalikan yung mga clean year natin. So far, wala naman po naging pagbabago, naging cooperative naman po yung ating mga kababayan doon sa gagawin nating prosesyon para sa Friday. So aside from ito pong na-discuss natin at inyong nabanggit, ano pa po ba yung mga, kung meron pa, no, na mga bagong patakaran o mga pinagbabawal na ipatutupad po ninyo this year para, of course, yung ating goal dito ay maging maayos at ligtas po ang prosesyon? So bukod po doon sa ating mga existing safety measures na mas paigtingin, kabilang po yung ating crowd discipline, observance po ng safety protocols, at syempre yung ating agarang pagresponde sa anumang emergency. Ang layunin po natin ay hindi magdagdag ng komplikasyon, kundi saking maayos po yung daloy at ligtas ang lahat. Base po sa mga naging experience natin at data po natin ng mga nagdaang taon. Okay, so ilang pulis po ang ide-deploy natin, of course mula po sa NCRPO, at saan-saan po sila tututok sa buong ruta ng traslasyon? So meron po tayong kabuang mahigit 18,000 na personnel na i-deploy, kung saan 12,268 ang mula sa NCRPO. Meron po tayong augmentation mula sa Region 3, Region 4A kasama po ang staff, ating mga support units at iba pang ahensya. Tututok po ang ating deployment sa Quiapo Shrine, sa Quirino Grandstand at sa buong ruta po ng prosesyon. Yung mga ihos police po, I believe sila po ay manggagaling sa Manila Police District, pero meron daw po silang separate uniform. Tama po ba yun? Since sila po ay mga volunteers po itong mga ito, na dati, yung iba po dyan ay dati na rin naman po na sumasama dyan sa mga prosesyon. So mangilan-gilan lang po dyan yung mga bago natin. So same din lang po sila kung ano po yung suot ng ating mga magpuprosesyon, same po sa susuotin po nila. Okay. So far po, wala naman po ba kayo mga natatanggap na seryosong banta sa seguridad sa pista ng Jesus Nazareno? Sa ngayon po, wala naman tayong namomonitor na mga banta, pero patuloy po yung ating koordinasyon sa ating mga counterparts para po siguraduhin na kung ano man po ang mga mangyayari before the day at yung D-Day is agad po nating maaaksyonan kung may pangangailangan. Okay. Paano po ang koordinasyon ng NCRPO at saka of course sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, kasama na rin po ang LGU ng Maynila at iba pang ahensya para po mabilis yung ating pagtugon sa anumang magiging insidente sa mismong araw ng traslasyon? Mahigpit po at tuloy-tuloy yung ating ginagawang koordinasyon sa Quiapo Church, sa ating lokal na pamahalaan ng Maynila at ganoon din po sa ating at ibang katuwang nating ahensya, lalo na sa ating medical response at crowd safety. Ito po yung naging susi kung bakit yung 2025 natin na traslasyon ay mas mababa ang naitalang medical incident. So patuloy po yun at bukas po gaganapin po yung ating pinaka-final na briefing kasama po din ng ating simbahan. Yung mga usual na mga pinagbabawal, tulad po, of course, may signal jamming po doon sa lugar, tama po ba? No-fly zone sa mga drone at of course, bawal din pa rin po yung mga naka-mask, naka-cap at saka kailangan transparent po ba yung mga dala nilang bag? Siyempre po, yung mga dati nating pinagbawal, lalo na po ngayon na meron tayong ini-implement na ordinansa sa Maynila kung saan hindi po natin ina-allow na magsuot ng mga balaklava, ganun din po yung mga mask na magko-conceal ng kanilang identity. Hindi rin po namin ina-advise ang publiko na magdala ng bag, regardless po kung yan po ay transparent or hindi, since magsisiksikan po talaga doon. So magiging ano pa po yan, magiging abala pa po yung bag na dadalhin nyo hanggat maaari po kung ano lang po yung talagang kinakailangan ninyo. Kung pwede nga po sariling yung asin kayo na lang po, katawan nyo lang po, kung ano yung suot nyo, yun lang po yung dadalhin nyo, para sarili nyo lang po talaga ang aasikasuhin nyo. Lalo po yung ating mga may dinaramdam or may mga sakit, mga bata, mga senior,
wag na po silang mag-join, pwede naman po silang maghintay sa simbahan or doon po sila sa Quirino Grandstand para po hindi na po sila magkaroon ng mga hindi inaasahan na mga pwede pong mag-cause ng kanilang mga medical emergency. Ano po ang inyong mensahe sa mga deboto para makatulong po sila sa layuning maging mas maikli, maayos at ligtas po itong Traslasyon 2026? Hinihiling po namin sa ating mga deboto ang disiplina at kanilang kooperasyon. Ang mas maayos po na pagsunod sa mga patakaran at pakikipagtulungan sa mga otoridad ay malaking tulong po upang maging mas maikli ang prosesyon, maiwasan ng medical emergencies at masiguro po ang kaligtasan ng lahat. Alright, on that note, maraming salamat po muli sa inyong oras, Major Hazel Asilo ng NCRPO. Bukod sa agam-agam sa unprogrammed appropriations na pinalusot ni Pangulong Bongbong Marcos, meron ding mga nag-aalala sa posibleng epekto ng mismong mga binito ng Pangulo. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, go ahead. Angela, inamin ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian na may ilang posibleng maapektuhan sa na-veto na unprogrammed funds na 92.5 billion pesos. Dito raw sana kasi kukunin ang pambayad ng gobyerno sa tax incentives na ipinangako sa mga miyembro ng automotive industry na nag-invest sa Pilipinas. Pero posibleng remedyo raw dito ay kunin sa contingency fund ng Office of the President ang kakailanganing pondo o di kaya ay magkaroon ng certification mula sa BIR na ang gobyerno na ang magbabayad ng utang na ito. Tiniyak din ng Senate Finance Committee Chair na hindi mawawala o mababawasan ang government benefits o bonuses maging ang pensyon ng mga empleyado ng gobyerno. Ang matitiyak daw ni Gatchalian, targeted ang expenses ng unprogrammed appropriations kaya hindi ito maaabuso. Nauna na ring sinabi ni Senate President Tito Soto na ang 2026 budget ay ang cleanest budget ever dahil nalinis na raw ito ng BICAM ngunit nilinis pa uli ng Pangulo. Para naman kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, satisfied siya sa budget pero kaya pa sanang bawasan ang unprogrammed appropriations sa defense modernization at foreign assisted projects na lamang. Angela, nag-oorganisa na rin daw ang Congressional Oversight Committee on Public Expenditures na babantayan kada buwan ang implementasyon ng mga ahensya sa mga proyekto nito. Bubuin daw ito ng mga ng mga committee vice chairperson mula pareho sa Kamara at Senado. Angela. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes. Samantala, inilatag ng palasyo ang plano para sa 1.3 trillion peso education budget para sa 2026, ang pinakamataas na pondong nailaan sa edukasyon sa kasaysayan. Para sa update, magbabalita naman live mula sa Malacanang si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, paano ba gagastusin ng pamahalaan ang napakalaking budget para sa education sector ngayong taon? Angela, sa panig ng Department of Education, ilalaan yan para sa pag-hire ng karagdagang mahigit 65,000 na teaching at non-teaching positions. 15.4 billion peso budget kasi yung nakalaan para sa mga bagong posisyon sa Department of Education under 2026 budget. Sa Commission on Higher Education naman, ilalaan yan para sa free tuition sa state universities and colleges, pati sa state-sponsored subsidy sa mga mag-aaral. Habang ang TESDA naman, 19 billion ang nakalaan para sa scholarship funds. Angela. May mga naging concern sa mga nagdaang budget, Julie, na hindi naman daw talaga sa education agencies nakalaan ang bahagi ng pondo. Na-address na ba ito sa pinasang budget ngayong taon? Angela, ito yung dahilan kung bakit inilatag ngayon ng mga ahensya o ng sektor ng edukasyon yung mga plano nila at inisa-isa kung saan mapupunta yan. Sinagot din yung ilan sa mga problema nga nababalot nga dito sa education sector kaya sinasabi na tila hindi nakikita yung paggamit ng pondo dyan sa sektor na yan. Una sa DepEd, binago na raw yung sistema doon sa mga problema sa kakulangan or hindi nabubuong mga classroom. Kung dati daw may provision na DPWH lang yung pwede nilang makatulong sa constructions ng mga classroom, ngayon
ngayon may provisions na maaari na rin kumilos kasama yung local government units. Ibig sabihin, mas mataas na nga yung tsansa na matutukan at maisagawa yung mga classrooms. Sa plano nila, yung 24,000 na bagong classrooms na target mabuo, about 25% na lang dyan yung DPWH base. Para naman doon sa problema sa mga ghost students, under din yan ng senior high school voucher program ng DepEd, iniimbestigahan at patuloy pa rin daw yung investigation dyan. Pinalakas na rin daw nila yung sistema ng validation para matiyak na maiiwasan na yung mga napapaulat na listed as enrolled pero hindi naman talaga pumapasok or kaya ay listed multiple times sa iisang eskwelahan. Angela. Of course, isa pang laging concern, no, yung usapin na kulang ang suporta para sa mga guro natin. Ano ang mga naka-line up na programa para sa kanila ngayong taon, Julie? Angela, bukod nga doon sa pagdadagdag ng mga teaching and non-teaching positions, nasa 100,000 na teachers din daw yung maaaring or may kakayahan ng DepEd na ma-promote ngayong taon. Yan daw kasi yung isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit lumalabas or umaalis ng bansa yung mga teachers natin. Kasi palagay daw nila, hindi naman nakikita or nakikilala yung kanilang efforts sa pagtuturo, kaya naman yung promotion yung isa sa mga tututukan ng ahensya ngayong taon. At of course, Julie, naging usap-usapan nga itong pagpapasurrender ng cellphone at laptop ng lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget kahapon. Ano ba ang naging paliwanag ng palasyo tungkol dito? Pinaliwanag, Angela, ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi lang naman daw media kundi lahat ng attendees yung pinasurrender nila yung cellphone o kanilang mga gadget. Huwag din daw kalimutan na yung event naman naka-livestream through RTVM at wala naman daw magiging issue ng transparency. Sumunod naman din ay nagkaroon nga ng press briefing dito sa palasyo para sagutin din naman daw lahat ng katanungan ng media. Kaya masasabi pa rin na transparent yun, Angela. Pero ano daw yung major reason bakit ayaw nila ng cellphone? Naging mas maayos daw kasi nakinig or nanood lahat ng attendees and yung media kasi supposedly na magko-cover maaring naging witness nga doon sa event na lamang, Angela. And for context, hindi naman ito yung first time na nangyari yan kasi previously, in the previous years, meron na rin nga naging ganitong pagkakataon at naresolba naman din through communication with the PCO. So ngayon, yun yung tinitingnan natin. Ano pa yung magiging susunod na hakbang para hindi na maulit or kung ano na yung magiging position ba ng palasyo, magiging regular na ba na patakaran ng ganitong hindi maaaring magpasok ng cellphone or gadget kapag merong mga coverage sa loob. Okay. Julie, isingit ko lang kasi of course naging malaking usapin nga ang anti-EPAL campaign dito sa pagbalangkas ng budget ng 2026 at isa dito ay gumawa sila ng mga prohibitions na mga bawal gawin ng mga politiko sa pagbibigay ng ayuda, pero there is no specific prohibition doon sa pagbibigay ng endorsement letter or yung guarantee letter ng mga politiko sa mga kababayan nating may sakit na humihingi ng tulong. So anong ang tugon ng Malacanang tungkol dito? Ang ipinaliwanag lang kasi, Angela, kahapon ni ni Executive Secretary Recto, may general provision, although hindi niya nilatag or inisa-isa ba yung mga nakasaad doon sa general provision para nga dito sa anti-EPAL o hindi mapolitika yung pamamahagi ng ayuda at saka iba pang mga social programs ng pamahalaan. Pero dito sa pagbibigay ng mga guarantee letters, hindi ito kasama sa mga natalakay or na pag-usapan dito sa palasyo. Doon sa anti-EPAL campaign, okay, may prohibition doon. General provision. Oo, pero kapag merong nahuli na certain politiko na nag-violate nitong campaign na ito, ano ang magiging parusa sa kanila? Actually, Angela, yan nga yung isa rin sa mga itinanong kahapon, ano yung magiging penalty sakaling meron, pero hindi rin nailatag sa atin ng mga opisyal kung ano ba yung magiging pananagutan kumbaga ng mga politiko sakali man na gawin. Ang sabi kasi ni Recto kahapon, tingnan muna natin at subukan natin. Alright, sige. Julie, meron din bali-balita rin na may madedelay ang sahod at benepisyo ng ilang government employees dahil nga dito sa kapipirma lamang na budget. Di ba, re-enacted nga tayo nitong for 1 week at kahapon lang napirmahan ito. Ano ang sagot ng palasyo dito? Meron kasing sinasabi, Angela, na 24 billion pesos na para sana sa
subsidy or para sa mga benepisyo ng mga government employees. Ang sinasabi kasi napaulat na reduction yan. Pero ang nilinaw ng Department of Budget and Management, hindi yan reduction, hindi yan ni-remove or hindi kinansela. Inilipat lang daw yung para sana sa subsistence allowance mula sa miscellaneous personal benefits funds papunta nga sa pondo ng mismo government agency. So pangalawa, yung salary increases daw ng mga government employees, whether civilian or uniform man sila, included na yan sa budget ng respective agency. So hindi na yan magagalaw, kumbaga hindi na yan mawawala. And lastly, yung pension, isa pa sa mga sinasabi yung pension ng uniform personnel, hindi rin daw yan magiging apektado. Ang maaapektuhan lang, Angela, kung merong mga bagong retiring o yung magre-retiro pa lang under optional retirement. Pero nililinaw naman ng DBM na meron daw mga safeguards, merong existing rules and processes para dyan, kaya wala pa rin daw dapat ipangamba. Lastly, Julie, ano ang tugon ng Malacanang dito sa sinasabi ni Congressman Erice, na he's pushing through doon sa kanyang pag-file ng petisyon before the Supreme Court questioning the legality of unprogrammed appropriations. Kasi for him, any form of unprogrammed appropriations ay labag yan sa ating konstitusyon. Number 2, ano rin ang tugon ng pamahalaan ng gobyerno natin tungkol naman doon sa sinasabi nila na ang tawag dito? Tungkol doon sa pinag-uusapan na... Sige, yung isang katanungan ko muna, Julie. Angela, ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro ngayong araw, malaya naman daw sila na gawin yan, malaya naman sila na dumulog o lumapit nga sa Korte Suprema. Ang palasyo naman ng administrasyon, mabibigyan din naman daw ng pagkakataon, Angela, na sumagot doon sa mga pinupuno or sinasabi nga nila na unconstitutional dito sa 2026 GAA. Okay. Alright. Doon sa pangalawang tanong ko kanina, nakausap ko kasi si Representative Rene Co at sinasabi niya yung pag-veto ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilang bahagi ng unprogrammed appropriations ay ito ay pampalubag loob lamang daw. May tugon ba ang palasyo tungkol dito? Doon mismo sa statement or specific statement ni Ko, wala pang nagiging tugon yung palasyo. Pero kahapon may mga lumabas na rin kasi na pagpupuna, Angela, doon nga na sinasabing dapat hindi lahat ng items na naiwan ay naiwan talaga. Yung iba pwede na nga rin daw i-veto. Ang sinasabi naman ng ni ES kahapon ng ibang palace official, kinakailangan nga yung na mapondohan or malinaw naman kung saan mapupunta. Kabila nga doon yung AFP Modernization Program at yung iba pa mga pondo ng pamahalaan na ongoing o nasa pipeline na, kaya kailangan bigyan din natin ng pondo under UA. Alright, maraming salamat sa iyong oras, Mobile Journal, Julie Baiza. Samantala, gaya ng inaasahan, tumaas ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo nitong Disyembre. Sa tala ng Philippine Statistics Authority or PSA, umakyat sa 1.8% ang inflation noong Disyembre, kumpara yan sa 1.5% noong Nobyembre. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan ay ang bumilis na pagmahal ng pagkain at non-alcoholic beverages. Nasa 1.7% naman ang average inflation sa nagdaang taon, mas mababa kumpara sa 3.2% noong 2024. Mga kabadgetary, ang tanong, meron ba kayong pera nakaimbak just in case na may emergency? May magkasakit, mawalan ng trabaho. Kung yan ang gusto mong malaman, paano tayo magkaka-emergency fund? Naku, pag-usapan natin to. Hi there, this is Shingitan, your pambansang wealth coach. Ngayon, 2025 to 2026, may bagong pag-aaral po na may mga Pilipino na natututong mag-ipon at nagkaroon na po ng emergency fund. At karamihan po sa kanila ay may 50,000 pesos na itabi. Naku, magandang ipon yan. Pero ang tanong, sapat na ba yan para sa emergency fund? Alam nyo ba, ayon sa ulat po, 2 sa 10 Pilipino po ay natututo na pong mag-ipon. At tumatagal ng 3 buwan na ang kanilang tinatawag na emergency fund. Ibig sabihin po, 8 sa 10 kulang pa sa proteksyon. At syempre, wala pang mga tinatawag na fallback. Kaya nga, ang ending po nito, habang tumataas po ang gastos, lumiliit po ang proteksyon kung maliit din ang iyong emergency fund. Kaya, anong dapat ang gawin natin para tayo ay magkaroon ng emergency fund? Ang emergency fund po ay pangailangan po natin, lalo na pag sa panahon ng kagipitan. Ang pinaka-ideal po talaga
ay at 3 buwan hanggang 6 na buwan. 3 buwan hanggang 6 na buwan. Sige, syempre, mag-uumpisa tayo sa unang buwan. Pero pagkatapos yung 3 buwan, 6 na buwan. Why? Just in case, pag may mangyari po sa atin, ay syempre, meron tayong dudukutin. At syempre, pangalawa, magkano naman kailangan po? Depende naman sa lifestyle mo. Kung single ka, di ba, walang dependent, syempre, mas maliit. Kung may asawa, anak ka at umaasa sa iyo, syempre, dapat mas malaki. Huwag mong tignan yung specific amount. Tignan mo na lang kung magkano ginagastos mo buwan-buwan. So, ang tanong, paano po natin simulan at palaguin ang ating emergency fund? Una, ilista muna natin ang mga essentials. Yung tubig, kuryente, yung kailangan lang. Di ba? Yan lang muna gagastusin. Pangalawa, ipon bago gumastos. Mag-ipon muna tayo ng emergency fund bago tayo gumastos. Pag unahin natin ang gastos bago emergency fund, ay nako, walang matitira. Pangatlo, gumawa tayo ng spending envelope. Upa, may envelope. Kuryente, may envelope. Diba? Pagkain, may envelope. Pag sumweldo, ilagay muna sa envelope. At rule number 3, sikapin natin makabuo ng 1 buwan, pagkatapos ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 6 na buwan, at palaki ng palaki. Kaya mga kapatid, kung wala ka pang emergency fund, ang kailangan mo na talaga ay mag-umpisa. Pero paano mag-umpisa? Mag-umpisa ka sa maliit para pagdating na panahon, ito rin ay lalaki. Sana nakatulong tong episode na ito at tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Susunod, good news sa mga naghahabol pang mapanood ang mga pelikulang kasali sa Metro Manila Film Festival. Magkakaroon daw yan ng extension. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Sa kapapasok lamang na balita, inanunsyo ng PHIVOLCS na itataas na ang Alert Level 3 sa Mayon. Nagsimula na kasi ang tinatawag na Dome Collapse Pyroclastic Density Current o USON sa bulkan. Abangan ang iba pang detalye sa balitang ito sa patuloy nating balitaan sa 1PH at 1 News. Samantala, muling nanawagan ng Meralco laban sa mga magnanakaw ng kable ng kuryente. Baka matulad kayo sa lalaking tinangkang gawin yan sa Quezon City nitong linggo, January 4. Tinangka raw nitong akyatin ang mga kable ng madaling araw pero biglang nakuryente. Critical siya ngayon at nagdulot pa ng brownout ang ginawa niya sa humigit kumulang 8,000 kabahayan. Naibalik naman ang kuryente makalipas ang ilang oras. Pero giit ng Meralco, isa lamang ito sa mga patunay na nakakaperwisyo at nakamamatay ang basta-bastang pagpuslit ng mga kawad ng kuryente at iba pang electrical facilities. May katapat pa itong kulong na hanggang 20 taon at multang 50 hanggang 100,000 piso sa ilalim ng Anti-Electricity Pilferage Act. Nag-hard launch na ang bagong love life ni kapatid star Andrea Brillantes. Sa TikTok, nag-post si Francesco Juan Capistrano o Panky ng compilation ng photos at videos nila ni Blight. Ang caption, "Have you ever been in love?" Nireshare naman yan ni Andrea sabay sabing, "Puwera usog, please lang." Mula sa big screen, mapapanood na sa live theater ang award-winning movie na About Us But Not About Us. Tampok pa rin dito ang critically acclaimed tandem nila Manila's finest star Romnick Sarmenta at Vibe Jack Elijah Canlas. Gaganap si Romnick na literature professor at estudyante naman ng karakter ni Elijah. Humakot ng parangal noong 2023 Summer MMFF ang pelikula na nagbigay pa ng Best Actor Award kay Romnick sa Gawad Urian. Dahil dito, pressured ba sila sa stage adaptation? The value of a trophy, no offense to anyone, reduces itself to a paperweight at the end of the day. Pag hindi mo pinahalagahan kung ano yung dahilan ba't mo siya nakuha in the first place. And I'd like to think na doon na lang ako focus palagi. Yung pagbibigay ng buhay doon sa karakter, doon sa istorya. Makakasama rin nila si Epi Quizon,
Kung sa movie ay binabanggit lang ang karakter niya, this time may mukha na ang mahalagang role sa buhay ng dalawang bida. I am working with two actors na hindi madamot. So madaling humabol, madaling ihabol yung character ko kasi very open, very easily approachable yung dalawang characters yung dalawang artistang kasama ko. Abangan ng About Us But Not About Us stage play this February sa Power Mac Black Box Theater sa Circuit, Makati City. Kapatid, ako si Von Belinario para sa 1PH. I'm sure may mga hindi. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako si Angela Lagunsad Castro. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipinas.